mararamdaman mo kung magbubook ka ng isang ride? Pero mapapansin mo, parang may kakaiba doon sa driver mo. At sinasabi ng kutob mo na, teka, parang may mali. So sisilip ka doon sa larawan ng driver mo at makukumpirma nung gut feel mo na merong nangyayaring kakaiba. At yung kanyang larawan, ito ang makikita mo. Parang hindi tao. Ang tanong, itutuloy mo pa ba ang pagsakay dito? Paano kung sabihin ko sa inyo, 30s ha, na noong 2016, kumalat yung ganitong mga driver sa China. At kung iniisip nyo na para lang tong urban legend, Kuya Claro, urban legend lang ba yan? Parang yung babae sa Balete Drive o yung babaeng nakaputi doon sa mga ghost stories natin dito sa Pilipinas, nagkakamali kayo. Dahil sa likod ng mga larawang to, kung saan marami sa mga muka mga distorted at kakaiba ay merong totoong tao. Ang tanong, bakit ganito yung kanilang mga larawan? At bakit hanggang ngayon, na sa panahon ng modernong teknolohiya, buhay na buhay pa rin itong mga multo na ito. Pero this time ha, hindi na siya kwento lang ng mga kaibigan mo na may nakita kaming multo. Totoong totoo talaga sila. At bago natin umpisa ng kwento ha, gusto ko natitigan nyo muna itong mga mukhang ito. Ang kwento natin ngayong gabi ay ang mga ghost drivers of China. Mag-uumpisa po ang lahat, 10 taon na ang nakakaraan. 2016, sa bansang China. Nagulat at nagtataka po ang marami kung bakit kakaiba yung mukha ng mga driver sa kanilang mga ride-hailing app. Of course, kung tayo yan, diba? Makita mo yan, mapapaisip ka hala, bakit ganyan? May nangyayari ba? Anong purpose niyan? Nahack ba sila? Is this a form of spreading terror? Mapapakamot ka na lang talaga ng ulo. Kasi hindi mo mapoproseso yung nararamdaman mo. Pero, kung naguguluhan ka, isa ang pakiramdam na sigurado. At yon ay merong takot sa puso mo. Tandaan nyo yung tanong kong ito ha. Sasakay ka ba kung ganito yung larawan ng driver mo? I-save nyo yung katanungan na yan para mamaya mabibigyan din kayo ng linaw. Nabanggit na natin yung description ha ng mga mukhang ito. Pero bigyan pa natin ng kaunting detalye. Para silang may mga glitch Parang AI generated. Parang ganon. Yung iba ginagamit pa yung salita na zombie yung itsura nila. Basta ang common denominator po disturbing itong mga larawang ito. Of course, at first, akala nila baka nga glitch nga lang or baka may mali sa sistema or baka naman prank. Yung 2016 po, dyan na nag-uumpisa yung mga vloggers mga prank-prank, di ba? Dyan na mag-uumpisa na mag-boom yan. Mula noon, tinawag na silang mga ghost drivers. But here's the thing, sadya pala itong mga to ha. Sinasadya nila na manakot. Pero weird. Bakit mo tatakutin yung mga pasahero mo? Di ba dapat gusto mo marami kang pasahero? Di ba dapat dun ka kikita? It didn't take long for them to figure out na hindi naman pala to supernatural. Wala naman pala mga ghost talaga. Hindi naman pala to horror story. Actually, horror story siya sa totoong buhay. Pero wala namang mga demonyo na sumapi doon sa app. Pero may maitim na balak ang mga taong to sa likod ng mga larawang ito. Scam! So ito yung siste. Although sa tingin ko naman na at this point, gets nyo na kung ano yung nangyayari ha, pero i-detalye natin. Kapag ang isang passenger po nag-book ng ride, syempre, kaya tayo nag-book din, di ba, for security. Kasi lalabas sa app yung pangalan ng driver, yung plate number, yung sasakyan, nakaregister lahat yan And of course, yung larawan mismo nung driver. Actually, ini-screenshot pa nga natin yan. Tapos, sinesend natin sa mga mahal natin sa buhay. Para kung may mangyayari, meron silang hahabuling tao. ba? Diba? So, yung scam, ito na, hino-horror po talaga nila yung mga larawan nila. Hindi ko mahanap ha if meron silang validation pa nito. Or chinecheck muna ba nila yung mga picture to make sure na sila nga talaga. So, hindi ko sure
kung paano nakakapasok itong mga picture na to. But medyo skeptic ako kasi 'di ba sa Facebook, chine-check talaga yung mga pictures for security issues. Ito trabaho talaga to, so kailangan talaga yung security. Ngayon, kapag pera po ang usapan, marami po talaga mga gagaya. Marami na ngayon yung mga driver na nang i-scam na rin ng ganito. To the point na kumalat na siya sa napakaraming mga major Chinese cities. Kagaya ng Tianjin, Qingdao, Chengdu, Beijing, Shanghai, at Suzhou. At agaran din na kumalat ito sa local media at mga international reports ha. At sabi nila, itong metodolohiya na to, no, nagre-relate talaga doon sa psychology, which is yung fear. At yun na nga yung nangyari. Tignan nyo na, itong mga screenshots na to. Sa puntong ito, nanamnamin natin yung experience ng mga users ha. Gusto ko na sa parte na to ng kwento, makita nyo yung POV nila kapag nagbubook sila. So ito yung ilan sa mga screenshots na yan ha. As users, ilalagay mo dyan kung saan ka galing, di ba? At kung saan ka pupunta, basically speaking. And I think it's safe to say na marami talaga sa atin yung nagbubook sa mismong bahay natin, di ba? Kung papasok ka, pupunta ka sa school, pupunta ka sa kung saan, galing ka talaga sa bahay, di ba? At makikita mo dito kung nasan din mismo yung lokasyon noong sasakyan. Ngayon, naka-guide yun. Nakalinya kung paano siya pupunta sa bahay nyo. Tapos makikita mo yung picture. Unti-unting papalapit sa'yo. Or papalapit sa bahay mo itong multo, di ba? At aba kung ako yan, magpapanik ka po talaga. Siyempre, magbubuk na lang ako ng bago. Ngayon, ito na. Kapag nag-cancel ka, ito na yung scam eh. Magbabayad ka daw ng maliit na fee. Kaunting yuan lang naman daw ito, no? Sa atin, may maliit na kwento lang din ako, no? Pero na-fee din ako ng 50 pesos ng ganito. Kwento ko siya mamaya, no? Parang ganito rin, hindi siya horror, similar experience. Scam? Hindi ko sure. Anyway, so ayun. Syempre, kaunti lang naman daw yung kinikita. Pero kung sunod-sunod to, syempre, may kikitain ka, no? Diba? Hindi ka paggagastos ng enerhiya mo, hindi ka gagastos ng oras mo, at hindi ka gagastos ng gasolina. O parang passive income, no? Yung nagka-cancel, babayad. Kaya sila nananakot. So maraming drivers daw yung kumikita na hindi namamasada. Pero ito ha, paano if hindi mag-work yung pananakot nila? Paano kung hindi matakot yung pasahero? Paano pag hindi nag-cancel? Ayon sa mga articles na babasa ko online, no, marami kasi yung nag-share din ng mga experiences din nila sa scam na to. Hindi raw dito nagtatapos yung scam na yan. It goes further. Siyempre may plan B sila. Pinag-iisipan nila. May ilang mga methods daw yung nangyayari pag hindi nag-cancel dito sa mga ghost drivers. Isa raw sa mga method inuumpisahan daw ng ghost driver yung trip kahit pa hindi pumapasok yung pasahero doon sa sasakyan. Nilalagay nila na nakapasok ka na tapos mag-uumpisa na. Ang mangyayari, nagiging ghost rides ito. Wala naman talaga nangyari, wala naman talaga sinakay, wala naman talaga nangyaring trip kung saan matatapos yung journey at makakakuha sila ng fare. Honestly, I don't think na mag-work pa yung ganyan ngayon. Yung ibang method naman daw hinahayaan lang. Okay, wala silang pakialam. Patigasan. Kung hindi ka magka-cancel, maghintay ka. Which is eventually magka-cancel yung pasahero. Again, I don't think na mag-work pa yan ngayon. Medyo mahigpit na po ngayon, no? Meron din naman daw ibang mga kaso ayon sa ilang mga users kung saan nakikita raw sa app na nag-a-approach yung sasakyan o dinadaanan daw sila na para bang totoong mga multo. Kahit na wala naman daw nakikitang sasakyan. Ito may isang nagkwento ha. Sabi niya, it was at night and from the driver's location, I was expecting the driver to arrive very soon. The map just showed the driver just past me. But there was no car around. Wala daw sasakyan. The road was very narrow. And there's no way a car could have passed me without seeing it. Literal na ghost na po talaga. Idagdag mo pa, no, yung picture. In real life, magpapanik na po talaga ako dyan. Not in a way na naniniwala ako sa bulto, but in a way na mag-iisip ka. If may gusto bang gawin tong para saktan ako, kikidnapin ba ako nito, hold upin ba ako? Hindi mo sure di ba? Pero parang ganun. Mapapraning ka na yan kung ano-ano na yung iisipin mo niyan. Siguro, kayo yung tatanungin ko. Kung kayo ang makabook ng ganitong driver, ano yung gagawin nyo? Hihintayin nyo ba? O matatakot rin kayo at ika-cancel nyo? O isa kayo dun sa mga tao na parang wapakills. Ito dog show nyo na lang. Okay, bahala ka dyan, pupuntahan kita. Anyway, eto na. Pakikinggan na natin yung side ng ride-hailing app mismo.
Ano kaya yung gagawin nila dito at bibigyan kaya nila ng kalinawan to? Loophole. I guess it's safe to say, no, na nakahanap sila ng loophole sa buong sistema. Itong mga ghost driver. At pag meron mga loopholes, no, ride-hailing app man yan o hindi, meron po talaga mga tao na mag-e-exploit sa mga ito for their own personal gain. At simple lang yung goal nila. Gusto nga nilang mag-cancel yung mga rider, takutin sila, at makuha yung cancellation fee. Ito ngayon yung tanong ko, no? Kasi technically speaking, of course, morally, mali po talaga to, no? But technically, doon sa rules na sinet ng app, meron kaya silang nalabag na batas doon na usapan nila. Kaya nga ginamit yung salitang loophole, no? So parang wala naman silang nalalabag doon at the time. Ang tanong ngayon, mananagot ba sila dito? Makukulong ba sila? Mapipenalize? At dahil lumalaki na nga itong scam na to, mismong Uber na nga yung nangialam. Gawang nakita na natin na lumaki talaga yung scam at blown out of proportions na to, ang laking problema po nito sa Uber. I'm sure marami sa inyo yung pamilyar dyan sa Uber dahil dati yan yung ginagamit din natin bago pa yung Grab or Angkas. Ilalagay ko kayo doon sa panibagong perspective ha. Sabi kasi nila na nang nangyayari daw lahat to, parang isang sensitibong time daw ito para sa Uber doon sa China. Nag-i-struggle na daw talaga sila financially. At reportedly, nalalagasan na raw sila ng 1 billion USD per year. Ang laki, 50-60 billion pesos. Laking pera nun, no? So kung maraming users yung may bad experience, maraming drivers yung kumikita ng walang ginagawa. Di lalong lulubog yung kumpanya, di ba? Ang nangyari daw, nakipag-merge yung Uber sa kakompetensya nito sa China na Didi Chuxing, effectively ending its independent operations doon sa kanilang market. In-acknowledge naman daw ng Uber itong problema na ito publicly. Binabalita na rin kasi sila At ang sabi lang nila na meron daw silang zero tolerance attitude to scamming behaviors. Hindi nila pinapayagan yan. And at the time, kasalukuyan nilang iniimbestigahan nga itong issue na to. Dito na rin sila nag-umpisa na mag-ban ng mga account na may kinalaman dito sa fraudulent activities na ito. Sabi ng spokesperson ng Uber, "We have taken immediate actions and banned these reported individual fraud accounts while continuing to investigate and crack down on any fraudulent behavior to protect rider and driver interests." At ayun, mukhang masasagot na yung katanungan ko kanina. Facial recognition. Yan yung tanong ko kanina, no? May dahilan kung bakit hina-highlight ko siya kasi it's so amazing na at 2016 pa lang, ang layo na ng technology sa 2026 or ang bilis ng panahon, ganun katagal na pala yun, parang kahapon lang. Babalik tayo sa kwento ha. Dahil dito, para ma-prevent itong mga ganitong klase ng scam, inintroduce na nga ng Uber yung facial recognition for drivers sa China. At sinisiguro raw nito na magmamatch yung mga larawan sa kanilang mga respective drivers. Pero nakita ko po noon at the time, itong ghost driver scam, pinakita nila na hindi sapat itong identity verification para mahinto yung iba't ibang mga klase pa ng manipulasyon sa platform. Marami pa rin mga loopholes. I think lahat naman ng pwedeng mang-scam, merong mang-i-scam. Kahit anong platform pa yan. Ngayon ito na. Ongoing yung investigation nila kanina, di ba? May mga natutunan po sila. Ayon sa mga reports, hindi lang daw isolated incidents ang mga ito. Pero isang malawakang scam na dahil napansin nila na pare-pareho na yung tactics ng mga ghost drivers mula sa magkakalayong mga syudad. Nagkaroon ng concern na nag-uusap-usap daw yung mga driver at nagsishare ng kanilang method para turuan ng isa't isa na mang-scam. Naisiwalat din ng isyong ito ang isang mas malaking usapin tungkol sa mga ride-hailing apps kasi umaandar siya sa tiwala ng rider at driver sa isa't isa, diba? Ngayon kapag na-exploit yung tiwala na yan, lalaki po talaga siya. At ang usapan natin ngayong gabi, yung isa sa mga pinakamalaking example nito. Aftermath, eto na. Dahil sa pangyayaring ito and because money was involved, lahat ng mga ride-hailing companies po, no, hindi lang Uber, natuto talaga sa pangyayaring ito. Kani-kanila silang naghigpit sa kanilang mga systems. Sa atin lang, di ba, ngayon, may mga security measures na kagaya ng recorded na lahat ng mga rides to make sure na alam lahat na nangyayari. Meron din yung paghuminto ka,
Nagtatanong yung app, okay ka lang ba? Kailangan mo ba ng pulis? Mga ganon. Although, babalik tayo dun sa kwento ko kanina, no? May time na, matagal na to, I think pre-pandemic pa siya, pero parang nag-start na rin na mag-penalize dun sa mga late dumadating sa pinned location. Hindi ko alam kung scam po to, experience ko lang to at totoo siya nangyari sa akin ng paulit-ulit nung time na yon. Pero parang nasa malayo pa lang sila, nilalagay na nila na waiting na sila for pick up. Ngayon, parang tinatagalan nila pumunta dun sa pinned or matagal sila pumunta dun sa pinned. Tapos parang automatic na nababawasan ako ng 50 pesos kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko alam kung scam siya, pero I just wanna ask you kung naka-experience ba kayo ng ganitong pagkakapareho. Alam nyo, masasabi ko sa inyo na meron talagang mga nang i-scam pa rin. Meron, hindi lahat, at bahala na kayo kung ano experience. So I'm sure marami tayo magkakaibang experience dito. Sa mga dahilan kung bakit dinidiscuss natin to, kahit isang dekada na yung nakalipas, dahil mas importante na pag-usapan siya ngayon. More than ever, sa totoo lang. Dahil palala na po ng palala ang mga scam sa mga online. Ako hindi na po talaga ako sumasagot ng phone kahit ang dami nagko-call, lalo na pag hindi ko alam yung number. Dahil hindi mo na talaga literal na alam kung ano yung totoo. Hindi mo na alam kung saan ba galing ang number na yan, sa bank ba yan, sa credit card. Meron pa nga yung mga kamag-anak daw nila yun, pero hindi naman pala. Pero parang akala mo kamag-anak talaga, may mga gumagamit na ng AI. Ganon talaga nagka-catch up yung technology. And the thing is, hindi ko ina-exaggerate yan. Hindi yan kwentong barbero. Totoo yan. Alam nyo na po lahat yan. Kaya importante yung ganitong mga klaseng kwento na dinidiscuss para natututo talaga tayo. Para dito na lang kayo ma-scam, di ba? Dito nyo na lang ma-experience yung scam, hindi sa totoong buhay. Para alam nyo na. Kailangan talaga natin siyang i-discuss ng malala at paulit-ulit para hindi na mangyari. Alam nyo, double-edged sword talaga ang teknolohiya. On one hand, mas napapahigpit yung security, mas nakikita na lahat, mas transparent na. Pero on the other hand, pag nagle-level up din yung mga scammer, tumatalino rin sila at ginagamit din nila yung technology para magloko. Nag-a-adapt din sila doon sa teknolohiya. Isang reminder ang kwento natin na kapag merong paraan para i-exploit ang isang sistema, meron at merong aabuso. Lalong-lalo na kapag pera ang usapan. At sa kaso naman ng ghost driver sa China noong 2016, hindi lang siya simpleng kwento ng panlalamang, no? Kung hindi isang salamin, kung paano natin ginagamit ang teknolohiya sa panloloko. It's a never-ending cycle. Gaganda yung technology, tatalino yung scammers. Kaya ang maipapayo ko lang po sa inyong lahat ay mas maging matalino tayo. Sundin nyo yung gut feel ninyo or yung kutob nyo kapag may nararamdaman kayong mali sa isang sitwasyon. Yung mga nagpapasend ng pera, ay nako, Diyos ko. So ito yung payo ko sa inyo Hindi po ako superstitious na tao, pero kapag may bumabagabag sa loob ko tungkol sa isang bagay, parang napapahinto ako at napapaisip ako, yung ba parang may bumubulong sa likod ng isip mo, naniniwala ako na yung future self mo yun na nagsusumbong sa'yo. Ay, ito yung nangyari sa atin kapag tinuloy mo yan. Kaya huwag mo nang ituloy. Hindi siya worth it. Importante yung nagtitiwala tayo sa gut feel natin. Sundin mo palagi. Wala namang magsasabi sa'yo kung kailan ka nai-scam di ba? Maniwala kayo sa akin. Hindi nagkakamali ang kutob. Kayo ba? Comment nyo sa ilalim. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para sa marami pang mga kwento katulad nito, no? Grabe! At sa mga gusto naman po mag-share, story nyo lang to at itag nyo ako sa aking Instagram. Mag-message lang din po kayo sa akin. Ang dami po nagme-message sa akin. Binabasa ko po lahat yan. Hindi man ako nagre-reply or nagsisin lahat kasi sobrang dami po. Pero binabasa ko po yan. At pag may interested ako, sinesave po namin yung stories. Anyway, ito yung ating question of the day. Ulitin ko lang yung tanong ko kanina. Naka-experience na ba kayo ng mga scams sa mga ride-hailing apps? Or scams, digital scams in general? Anong nangyari? Dagdag katanungan lang, kung ikaw ang makakapag-book na may ganitong klase ng buka, itutuloy mo ba? O ihihinto mo? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III. At ito ang aking kwento.